Konnichiwa! I'll just share you guys kung gaano katahimik ang New Year namin dito. Iba siguro nakakapag-party o maingay ang New Year, kami naman dito ay napakatahimik at maaga natutulog. Dahil kinabukasan January 1, kailangan namin gumising for New Year blessing. But of course, we can prepare naman dinner with our family. Photos we're taking at the end of December 2023 at night. Pabisi mga kapatid ko kaya nakapunta sila dito sa Japan. This time 4 lang kami kaya sa labas na lang kami kumain. Niready ko rin tong mga prosperity bowl. Fast forward, gumising nga kami around 5 AM. Diyan na una nang bumaba para iyon ang mga heater sa temple at sa guest room. Dito na nga ako sa kitchen para i-ready tong mga Japanese sake na may gold. Ibubuhos ko na dito sa tinatawag na tokuri or sake bottle. Dahil may 8 long tables na naka-ready sa guest room or kyakoden, bali siyam ang ni-ready ko para may isang extra. Ito naman yung tinatawag nilang amazake. Ito daw ay gawa sa fermented rice, matamis at may kaunting alak. Minsan pa nga daw walang alak. Pinapainit ko to para sakto pag natapos sila mainit-init na. Yan nga at nagmamadali na si Jan. 3 minutes before 6 kailangan na niya mag-start. Alam nyo naman ng mga Hapon, di ba? On time sila palagi. To start, inuna niya na ihit ang malaking bell na to. Meaning is to cleanse the whole community daw. Yung sound na naririnig nyo, yan ay tinatawag na goika. Parang yung mga choir lang sa Catholic Church. Ang cute nga ng mga instrument na ginagamit nila, yung maliliit na silver bell na klase. Maybe one day I'll show you a video about goika. Dahil kumukulo na nga ang tubig dito sa cooking pot, nilagay ko na tong mga sake bottle or tukuri. Nag-brown nga pala ako dahil sabi nila ito ang lucky color ngayong taon. Maya-maya ko naman hinahalo tong amazake para hindi masunog. Kulo na din tong tubig para sa green tea na isi-serve after inumin ng amazake. Ito na nga pala yung mga Japanese sake. Ilalagay ko na sa mga bawat table. Sila na mismo maglalagay sa mga maliliit na cup nila. Natapos na ang New Year blessing sa temple, kaya dumiretso na sila dito sa guest room. Dahil nagising na si Zenchang, si Sam at si Jan na ang nag-serve ng amazake at green tea. Ako na lang ang naglalagay sa mga cup habang nakakarga si Zenchang. Yan nga kinakausap ako ni Iwasaki-san, tinatanong ako kung kailan daw papasok si Zenchang sa daycare facility. Sabi ko parang ang hirap i-let go pag 2 years old pa lang, kaya ko pa naman alagaan at di naman kami ganong kabisi. It's time for them early but may nahabol din sila sa shrine, nakatabi lang din ng temple. At syempre pupunta rin kami. Ito nga po pala yung shrine nakatabi ng temple. Mga manners when visiting shrines. First bow before entering the shrine grounds. Can cleanse your body and mind with water from the hand watering basin. Sensya na at di ko na videohan yung part na yun. Pag nasa harap ka na ng offering box, bow your head and place your offering in the box. Pray to the deity in the manner of 2 bows, 2 claps, and 1 bow again. Yan nga at sanay na si Zenchang. Tinuturuan kasi lagi ng daddy niya. Bago kami umalis, kumuha na din kami ng shiroko. May usake at mga ochagashi din silang pinapamigay sa mga nagpupunta dito. Kahit ganito katahimik at di man ganon kaingay ang aming New Year dito, para sa akin, a quiet New Year is a peaceful one.